Naisip nyo na ba mga kaibigan na ang simpleng pag-init ng pagkain na nakasanayan na nating gawin sa araw-araw ay maaaring nagtatago ng isang malaking panganib sa ating kalusugan? Gaano kadalas nating ginagawa ito sa umaga? Ininit natin ang kanin na sobra kagabi. Sa tanghali, ang ulam na hindi naubos, ito ay tipid at praktikal. Tama, ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagiging praktikal na ito ay maaaring naglalagay sa atin sa peligro ng malalang sakit para sa ating mga senior citizen? Ang ating mga katawan ay mas sensitibo, mas madaling kapitan ng karamdaman. Ang bawat desisyon natin sa pagkain ay may malaking epekto kung hindi tayo magiging maingat. Ang mga sakit tulad ng cancer at dementia na kinatatakutan natin ay maaaring mas lumapit dahil sa ating mga nakasanayan. Ngayon, ilalabas natin ang isang lihim na maaaring magpabago ng inyong pananaw sa paghahanda ng pagkain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkain na, ayon sa mga doktor at eksperto, ay nagiging nakakalason kapag ininit ulit at maaaring magdulot ng cancer o dementia. Kaya naman, manood hanggang sa huli dahil may mahalaga akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Simulan natin ang ating usapan sa pagkain na halos araw-araw nating kinakain at madalas nating iinit ulit ang kanin. Sino ba sa atin ang hindi nag-iinit ng kanin? Halos lahat tayo. Tama, pero alam nyo ba na ang pag-init ulit ng kanin ay may kaakibat na panganib? Lalo na kung hindi tama ang pagkakagawa nito, ang kanin. Kapag naluto na, ay nagtataglay ng spores ng isang bakterya na tinatawag na Bacillus cereus. Ang mga spores na ito ay karaniwan lamang at hindi nakakapinsala. Ang problema ay nagsisimula kapag ang kanin ay naiwan sa temperatura ng kwarto pagkatapos maluto. Sa ganitong kondisyon, ang mga spores ay maaaring dumami at maging bakterya na gumagawa ng lason o toxin. Ang lason na ito, hindi katulad ng bakterya mismo, ay hindi namamatay kahit painitin mo ulit ang kanin. Kaya kahit anong init mo, naroon pa rin ang lason at ito ang maaaring magdulot ng pagkalason sa pagkain. Para sa ating mga nakatatanda, ang sintomas ng pagkalason sa pagkain tulad ng matinding pagtatae, pagsusuka at pananakit ng tiyan ay maaaring maging seryoso. Ang pagkawala ng tubig sa katawan o dehydration ay isa sa pinakamalaking panganib para sa atin, na maaaring magdulot ng panghihina, pagkahilo at sa malubhang kaso ay maaaring mauwi sa pagka-ospital. Kapag humina ang ating katawan dahil sa ganitong uri ng sakit, mas bumababa ang ating resistensya at mas nagiging vulnerable tayo sa iba pang karamdaman, bagamat hindi direkta itong nauugnay sa cancer o dementia. Ang anumang uri ng matinding stress sa katawan, lalo na sa ating edad, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kung minsan sa ating kakayahang mag-isip o cognitive function. Ang paulit-ulit na insidente ng pagkalason, kahit hindi direktang sanhi, ay maaaring magdulot ng chronic inflammation na nagpapataas ng pangkalahatang panganib sa katawan. Kaya ang mahalaga dito ay kung paano natin hahawakan ang kanin pagkatapos maluto. Ang payo ng mga eksperto, kung hindi mo mauubos ang kanin, ay palamigin agad ito, ilagay sa isang malinis na lalagyan at ipasok sa refrigerator sa loob ng 1 oras pagkatapos maluto. Huwag itong iwanan sa labas ng matagal. Kapag iinitin ulit, siguraduhin na umuusok sa init para mapatay ang anumang bakterya na dumami. Ang tandaan, 1 beses lang iinitin ulit, huwag na ulitin pa. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagkain na madalas din nating iniinit ulit, lalo na kung may tira mula sa hapunan ng manok o anumang uri ng manok na lutuin. Marami sa atin ang gustong-gusto ang ulam na manok, lalo na ang adobo o fried chicken. Nasanay na tayong iinitin ito kinabukasan at sa tingin natin ay walang masama. Ngunit may ilang dahilan kung bakit dapat tayong maging maingat sa pag-init ulit ng manok. Ang manok ay mayaman sa protina. At ang istruktura ng protina ay maaaring magbago kapag ito ay ininit ulit ng paulit-ulit o hindi sa tamang paraan. Kapag nagbago ang istruktura ng protina, nagiging mas mahirap itong matunaw ng ating katawan. Para sa ating mga senior na mas mabagal na ang metabolismo at mas sensitibo ang tiyan, ang hirap sa pagtunaw ay maaaring magdulot ng indigestion, pananakit ng tiyan o pagtatae. Bukod pa rito, katulad ng kanin, ang manok ay madaling kapitan ng bakterya tulad ng Salmonella at Campylobacter kapag hindi ito napalamig kaagad pagkatapos maluto o kapag hindi ininit sa tamang temperatura. Ang mga bakterya na ito ay mabilis dumami sa temperatura ng kwarto. Kaya kung hindi mo lubos na iniinit ang manok hanggang sa umusok ito at siguradong napapatay ang lahat ng bakterya,
nananatili ang panganib. Ang pagkalason mula sa salmonella ay maaaring maging napakalubha para sa ating mga nakatatanda na nagdudulot ng mataas na lagnat, matinding pagtatae, pagsusuka at labis na panghihina tulad ng pagkalason sa kanin. Ang matinding karamdaman na dulot nito ay maaaring magpababa ng ating resistensya at magkaroon ng hindi magandang epekto sa ating pangkalahatang kalusugan na maaaring magpalala ng pre-existing conditions. Kaya ang pinakamainam na gawin ay siguraduhin na ang manok ay naiinit hanggang sa napakainit nito at umuusok. Kung hindi mo siguradong narihit ito ng maayos, mas mabuti pang huwag na lang kainin, lalo na kung ito ay naiwan sa labas ng matagal. Sa susunod na bahagi, tatalakayin pa natin ang mas delikadong pagkain na maaaring magdulot ng cancer at demensya kung paulit-ulit na iniinit. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikatlong pagkain na dapat nating pagtuunan ng pansin pagdating sa pag-init ulit, lalo na para sa ating mga nakatatanda ang ilang uri ng gulay na may mataas na nilalaman ng nitrates. Kabilang dito ang mga paborito nating kangkong, pechay, spinach, at maging ang celery. Napakasarap ng mga gulay na ito sa sinigang, nilaga, o kaya naman sa stir-fry. Ngunit alam nyo ba na kapag ang mga gulay na ito ay ininit ulit, lalo na kung paulit-ulit, ang nitrates na taglay nila ay maaaring mag-transform sa nitrites at pagkatapos ay sa mas mapanganib na compounds na tinatawag na nitrosamines. Ang nitrosamines ay nakakabahala dahil itinuturing itong carcinogenic. Ibig sabihin, may kakayahan itong magdulot ng cancer, partikular na ang stomach cancer. Imagine, ang gulay na akala natin ay puro sustansya, kapag ininit ulit sa maling paraan, ay maaring maging banta sa ating kalusugan. Para sa ating mga senior, na mas mahina na ang sistema at mas matagal ang recovery mula sa sakit. Ang panganib na ito ay mas malaki. Ang ating digestive system ay mas sensitibo at ang anumang forma ng toxin ay mas mabilis na makakaapekto sa atin, bukod sa cancer. Ang chronic exposure sa ganitong toxins ay maaaring magdulot ng inflammation sa katawan na sa kalaunan ay maaaring magambag sa paglala ng mga kondisyon na may kaugnayan sa edad, kasama na ang cognitive decline o dementia. Kaya ang payo ng mga doktor, kung hindi talaga maiiwasan, ay kumain ng mga gulay na ito ng sariwa o lutuin lang ang sapat na dami para isang kainan. Kung may tira, palamigin agad at iinitin lang isang beses at siguraduhin na umuusok sa init. Subalit, ang pinakamainam ay iwasan ang pag-init ulit ng mga gulay na ito, kung kaya, mas maganda na bago kainin ay ulitin na lang ang pagluto ng sariwang gulay kaysa iinitin ang tirang luto. Sunod naman nating pag-uusapan ang ikaapat na pagkain na madalas nating iinit ulit ang patatas. Ang patatas ay paborito nating sangkap sa adobo, nilaga o kaya naman ay prito, pero tulad ng kanin. Ang patatas ay isa ring pagkain na maaaring maging delikado kapag hindi tama ang pag-init ulit o paghawak nito. Ang patatas, lalo na kung luto at naiwan sa temperatura ng kwarto, ay maaaring maging breeding ground ng Clostridium botulinum. Ito ang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang bihirang ngunit napakalubhang uri ng pagkalason sa pagkain. Ang panganib ay mas mataas kung ang patatas ay niluto sa foil at naiwan ng matagal nang hindi inilalabas sa foil. Ang foil ay lumilikha ng isang oxygen-free environment na perpekto para sa pagdami ng Clostridium botulinum. Kapag dumami ang bakterya na ito, gumagawa sila ng toxin na nakamamatay. Ang botulism ay nakakaapekto sa nervous system na maaaring magdulot ng malubhang sintomas tulad ng pagkaparalisa ng mga kalamnan, hirap sa paglunok at pagsasalita, at sa malubhang kaso ay respiratory failure na maaaring humantong sa kamatayan. Para sa ating mga senior, ang immune system ay mas mahina at ang katawan ay mas matagal gumaling mula sa anumang sakit. Ang botulism ay isang medical emergency na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang ganitong uri ng toxin ay may direkta at matinding epekto sa neurological system at bagamat hindi ito direktang sanhi ng demensya, ang pinsala na idudulot nito sa utak at katawan ay sapat upang magdulot ng matinding kapansanan at magpalala ng anumang kondisyon sa utak. Kaya para maiwasan ito, palaging ilabas ang patatas mula sa foil pagkatapos maluto, palamigin agad at ilagay sa refrigerator sa loob ng 2 oras, iinitin ulit hanggang sa napakainit at umuusok. Ang pinakaligtas na paraan ay kainin ito agad pagkatapos maluto o huwag na lang i-reheat.
At panghuli sa ating listahan, ang ikalimang pagkain na dapat nating pag-ingatan sa pag-init ulit ang kabute o mushrooms. Marami sa atin ang gustong-gusto ang lasa ng kabute sa mga sausawan, sabaw o iba pang ulam. Ang kabute ay kilala bilang masustansiyang pagkain at sagana sa minerals at vitamins. Ngunit tulad ng ibang pagkain, mayroon din itong mga delicate na protina at nutrients na madaling masira sa init kapag ang kabute ay ininit ulit, lalo na kung paulit-ulit. Ang mga protina nito ay maaaring mag-degrade at maging mahirap matunaw. Ang pagbabago ng protina ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, bloating, at iba pang digestive issues. Higit pa rito, ang kabute ay madali ring kapitan ng bakterya kapag hindi tama ang paghawak at pag-iimbak nito pagkatapos maluto. Kung ang kabute ay naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal, ang bakterya ay mabilis na dumami. Kapag ininit ulit ang kabute na mayroon ng bakterya, kahit mamatay pa ang bakterya, maaaring naroon pa rin ang kanilang toxins na siyang magdudulot ng pagkalason sa pagkain. Para sa ating mga senior, ang pagiging sensitibo ng tiyan ay mas mataas. Ang anumang digestive upset ay maaaring magdulot ng discomfort at magpapahina sa ating katawan, habang hindi ito direkta na nagdudulot ng cancer o dementia. Ang paulit-ulit na gastrointestinal discomfort at inflamasyon ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang paghina ng katawan at mas mababang kalidad ng buhay na maaaring magpalala ng iba pang kondisyon sa kalusugan. Kaya ang pinakamabuting paraan upang kainin ang kabute ay lutuin ito at kainin agad. Kung may tira, ilagay sa refrigerator at iinitin lang isang beses. At siguraduhin na umuusok. Ngunit kung may pagdududa ka sa kalidad ng kabute na ininit ulit, mas mabuti pang huwag na lang kainin para maiwasan ang anumang panganib. Kaya narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa mundo ng pag-init ulit ng pagkain. Natutunan natin na ang kanin, manok, gulay na may nitrates tulad ng kangkong at pechay, patatas, at kabute ay maaaring maging mapanganib kung hindi tama ang paghawak at pag-init ulit sa mga ito. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman na magagamit ninyo para mas mapangalagaan ang inyong sarili at mga mahal sa buhay. Tandaan, ang mga pagbabagong ito ay hindi malaki o mahirap gawin. Ang pagiging maingat lang sa pagpapalamig ng kanin, ang pagtiyak na umuusok sa init ang manok, ang pag-iwas sa pag-init ulit ng mga gulay na may nitrates, ang tamang paghawak ng patatas, at ang pagkain ng kabute habang sariwa pa ay maliliit na hakbang na may malaking epekto sa ating kalusugan. Ang bawat pagkain na inihahanda natin ay dapat maging pinagmumulan ng lakas at sustansya, hindi panganib para sa ating mga senior citizen. Bawat desisyon sa pagkain ay mahalaga. Ang ating katawan ay ang ating templo at kailangan natin itong alagaan ng buong puso bukod sa pagkain. Huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng regular na pag-inom ng tubig, ang paghinga ng sariwang hangin at ang simpleng paggalaw ng ating katawan sa araw-araw. Ang mga ito ay bumubuo ng isang holistic na paraan ng pamumuhay na magpapahaba ng ating buhay at magpapabuti sa kalidad nito. Kung minsan, naiisip natin na ang mga sakit tulad ng cancer at dementia ay basta na lang dumarating, pero may mga paraan tayo para bawasan ang panganib. Ang pagiging maingat sa ating kinakain ay isa sa mga ito. Ang pagiging matalino sa kusina ay hindi lamang tungkol sa pagluluto ng masarap, kundi pati na rin sa pagluluto ng ligtas at malusog. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Lalo na pagdating sa ating kalusugan, ibahagi nyo sa comment section kung alin sa mga pagkain na ito ang madalas ninyong iniinit ulit. Naranasan na ba ninyo ang masamang epekto nito o mayroon ba kayong sariling tip sa paghahanda ng pagkain na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at ideya. Mag-like sa video na ito kung nakatulong at mag-subscribe para sa marami pang ganitong uri ng usapan na nakakatulong sa ating kalusugan at pamumuhay. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makapaghatid pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Tandaan, ang buhay ay isang biyayang dapat pangalagaan. Live your best life at every age. Ingat po tayo lagi. At hanggang sa muling pagkikita ay